Good day kayo sa'yo sa video ito. I-unbox natin. I-unbox. Although hindi siya naka-box. So, sapatos ang laman nito. So, i-unbox natin. Tapos ito din yung unang beses na magkakaroon ako ng Kalenji na brand na running shoes. So, papasalamat muna ako dun sa naging sponsor nito dun sa, yun nga, Decathlon sa SM City Park. Bali, ito yung isa sa mga na-premyo natin. Sakto naman na size 8 siya dahil size 8 talaga tayo. So, ang tawag daw dito sa sapatos na to is Kalenji Run Cushion. Yun ang pangalan niya. Pag search nyo sa online, yun yung pangalan niya. So, neutral running shoe siya na bagay siya para sa mga beginners. Bali, ang naka-description doon, itong sapatos na to is dinesign for 5 to 10 kilometer run. So, hindi tayo mag-expect ng sobrang dito na pwede mo siyang iyan pang long run kasi kung mapapansin nyo, yung stock height niya is hindi naman siya sobrang taas or yung kapal ng midsole niya. So, basically, tingnan muna natin yung appearance ng sapatos. Itong nakuha na binigay sa atin is parang color medyo dark blue siya. So, sa appearance niya actually, hindi ako gano'ng mahilig sa dark na kulay yung sapatos. Pero itong santo, maganda siya actually sa yung kulay. Pwede mo siyang gawin pang casual wear. Hindi siya sobrang mukhang running shoes actually. So simulan natin yung sa upper. So yung upper niya is gawa siya sa mesh. Ito. Na may mga maliliit na butas-butas siya. So medyo thick naman yung material sa ginamit. So magiging durable siya. So ang heel counter niya, ito yung heel counter. Medyo matigas din yung heel counter. So, okay naman yung magiging support niya sa sakong mo or sa heel part. Tapos, meron din siyang enough padding para sa comfort. Dahil asahan natin na daily trainers, ang mga daily trainers, pangkaraniwan padded siya dito sa loob. So, yung yung dila, is hindi naman siya sobrang kapal. Pangkaraniwan sa mga daily trainers, sobrang kapal ng dila niya. Kaya minsan parang nakakairita din dun sa paa mo pag sobrang kapal. Which is ito, okay naman. And then the lacing system niya is okay lang. Wala siyang pagkakabitan ng runner's nut. So, standard lang yung sapatos dahil syempre ito yung isa sa mga pinaka-budget meal na daily trainers na maaari mong mabili ngayon sa market. Ang price range pala nito, ang standard price nito nakalagay doon is 1,450. Kung di ako nagkakamali, dun sa Decathlon na online store. Pero ngayon, naka-sale na to mismo, itong item na to, 1,145, parang ganun. So, tapos na tayo sa upper. Okay naman yung upper. Minimal lang siya, hindi siya masyadong naguhumiyaw sa design. Pero okay naman yung itsura niya. And then midsole, ito yung midsole. So, sabi, according dun sa online, meron siyang 6mm drop. Ang tawag dito, ito yung sa heel, and then ito yung sa forefoot. So, pag sinabing 6mm, yung baba nung pong papunta dito sa forefoot. Example, kunwari, 30mm tong kapal na to, and then it is 24mm yung sa harap. So, meron siyang, syempre, 30 minus 24 equals 6mm. Ibig sabihin, yun yung pababa ng nung foam mula dito, pababa dito. 6mm daw to. So, yung foam is made of EVA. Ang EVA, siya yung mga pangkaraniwan na ginagamit sa mga medyo lower, mga standard na daily trainers. Isa yun sa mga unang technology na na-develop. So, yun, naka-EVA siya. So, sa outsole naman, rubber outsole, ito. Ito yun. Pag sinabing rubber outsole, ito. So, kung makikita nyo naman is, yung mga lugar na crucial para sa grip is meron siya nun. So, meron din siyang cut dito. Para siguro mas maging magaan yung sapatos. Para hindi naman siya sobrang bigat. So, ito kasi yung mga mahalagang parte talaga sa sapatos. Yan. Sa akin dito. Ito yung manalas na mauubos. So, feeling ko ito, pang stabilize to kaya meron siya dito. So, isa pa nga palang napansin ko dito sa sapatos na to. Ako kasi US size 8 ako talaga. Pero ito, ang fit nito, parang medyo mahaba siya. Para sa akin, nasa pa ako, siguro yung 7.5, yun yung pinakaswak sa akin na may allowance na. Parang nakahabaan ako dun sa sapatos eh. Pero yung width naman niya, yung lapad, hindi ko hindi siya pwede sa sobrang wide na paa.
Siguro ito sa mga standard na sukat lang. Yun yung makakita kong ano nito. Pero yung sa haba, feeling ko mahaba siya ng bahagya. Parang half size down para sa akin. So, yun. Yun yung basically specs itong sapatos na to. Wala naman sobrang kakaiba dahil ito nga yung isa sa mga affordable na running shoes na pwedeng magamit ng beginners. So, ang gagawin natin dito, syempre gagamitin natin to. Ite-testing natin kung ano yung pakiramdam. Magkakaroon tayo ng initial review dito sa sapatos na to sa mga darating na araw. Maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong content, sana patuloy niyo akong suportahan. I-like, subscribe, comment, at saka pakishare yung video para lumagana pa yung running community natin. Maraming salamat sa inyo. God bless sa lahat.